Magandang araw mga kasabong. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito ay sasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, minsan po napanood ko po kayo na lumabang po ng derby. At napansin ko po na yung cockhouse po ninyo ay maraming nakalagay na dahon ng saging. Ano po ba ang kahalagahan ng dahon ng saging? Pwede nyo po ba akong turuan? Okay mga kasabong ha, yung paglalagay ko ng saging sa aking mga cockhouse ay nakaugalian ko na noon pa man, no? Pero it is not without purpose, no? Hindi ko naman nilagay yun doon para lamang masabing naglagay ako ng dahon ng saging, no? So, number one na maitutulong ng dahon ng saging sa inyong cockhouse at sa inyong mga manok sa araw ng laban ay number one, pwede nyo yan na insulator. Ibig sabihin, kung halimbawa yung cockhouse ninyo ay medyo mainit, no? So, kung for example, non-aircon yung cockhouse, pwede nyo yang ilagay sa ibabaw ng inyong folding box, sa ilalim ng inyong folding box, sa likod at sa harap at maski sa sahig para hindi masyado uminit yung inyong cockhouse, no? At saka maging maginhawa yung pakiramdam ng ating mga manok. Pangalawa mga kasabong is that it gives better moisture, no, sa aking cockhouse. Kasi yung dahon ng saging, no, parang may moisture siya na content. Napapansin ko mas madali kong na-maintain yung humidity ng cockhouse ko, especially pag aircon, pag may dahon ng saging, no? So, hindi siya masyado nagdadry, hindi masyado bumabagsak yung humidity inside my aircon cockhouse pag meron akong saging sa loob. In addition, of course, sa pag-i-spray ng tubig, pag masyado nang mababa yung humidity, or kung may humidifier ka man. But yung dahon ng saging, in my own opinion, it helps sa pag-balance ng moisture doon sa loob ng cockhouse. And third mga kasabong, ito ang tingin ko ang pinakamalaking natutulong ng saging, ng dahon ng saging sa inyong mga cockhouse sa araw ng laban. Yung dahon ng saging na yan, as long as siya ay green pa at sariwa pa, it will continue emitting oxygen, ano? So, ibig sabihin, nagbibigay siya ng magandang oxygen levels dyan sa loob ng inyong cockhouse as long as hindi pa siya tuyong-tuyo. He will continue giving good oxygen doon sa inyong cockhouse at napakalaking tulong yan sa inyong mga manok kasi pag minsan yung mga cockhouse natin masyadong kulob, ganyan, so kinakailangan may pumapasok at mataas pa rin ang oxygen level doon sa loob ng inyong cockhouse. At mga kasabong, ito pa ang isa kong napapansin. Pag kayo ay nagdadala ng dahon ng saging doon sa inyong cockhouse, pagpasok mo ng cockhouse mo, mabango ang inyong cockhouse. Very natural yung amoy ng cockhouse ninyo kasi yung iba yung amoy ng dahon ng saging. At tandaan nyo mga kasabong na ang inyong mga manok are birds, no? So, as birds or avian species ang ating mga manok, they love nature, no? The closer they are to nature, the better they will be. At ang kanilang sense of smell is very acute. Ang mga avian species, very acute ang sense of smell nila. So, pag naamoy nila ang something na natural, hindi sila basta-basta mag-off. Kaya nga iniiwasan natin na maglagay ng mga cockhouse na malapit sa CR kasi masyadong sensitive ang pang-amoy ng inyong mga manok. At pag meron kayo na dahon ng saging sa inyong cockhouse, mabango ang inyong cockhouse at sinisigurado ko komportable ang ating mga manok sa araw ng laban. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, malapit na po muli ang ating Batch 59 dito po muli sa aking resort sa Lapu-Lapu City, Cebu this coming December 16 and 17. Ito ang pinakamagandang papasko nyo sa inyong sarili para matutunan po natin ang mga sekreto ng Masterclass. Cutting Edge and Masterclass #1.